Nagsisimula ang kwento kung saan, gumagawa ng banta ang Abyss na wawasakin ang bayan ni Noel. Ang Abyss ay isang kagubatan na nabubuo kapag sobra ang mana sa hangin, na nag-uugnay sa mundo ng tao at sa mundong demonyo na tinatawag na Void. Kapag lumalim ang Abyss ay mas malalakas na nilalang ang lumilitaw, at ngayong gabi ay umabot na ito sa lalim na 12 at sapat na upang tawagin ang isang mapanganib na nilalang na kilala bilang isang lord. Ang lolo ni Noel na si Brandon, ang pinakamatapang na seeker at kilala bilang the legendary Overdeath, ay naghahanda para sa labanan. Habang papalapit ang banta, hawak niya ang kanyang sandata at bulong sa sarili na hindi niya akalaing gagamitin niya itong muli, at inutusan ni Brandon si Noel na manatili sa silungan. Sinasabing darating ang tulong, pero alam ni Noel na walang darating dahil sa kilala na niya ang kanyang lolo. Naghanda si Brandon na labanan ang Lord mag-isa, at na-realize ni Noel na nais ng kanyang lolo na talunin ito ng mag-isa, dahil sa kanyang walang takot na kumpiyansa, at doon ay pinapaalalahanan ni Brandon si Noel na huwag siyang pagdudahan. Tinatanong kung nakalimutan na ba niya kung sino siya, at siya ay si Overdeath na isang pangalang kinatatakutan ng lahat. Nangako si Brandon na protektahan si Noel ng buong buhay niya, at tinawag ni Noel ang kanyang lolo habang ito'y umaalis. Habang naghahanda si Brandon para sa laban ay naisip niyang sabihin kay Noel na ang mga lalaki ay hindi dapat hayaang tingnan sila ng mababa, anuman ang harapin nila. Nagtago si Noel sa silungan at nanginginig sa takot habang iniisip ang kanyang lolo, at habang lumilipas ang mga sandali, hindi mapigilan ni Noel ang kanyang kaba, at sa huli ay lumabas siya mula sa silungan at nakita si Brandon na malubhang nasugatan. Inisip ni Brandon ang kanyang kapalaran at inamin na kahit si Overdeath ay may limitasyon. Iginiit niya kay Noel na ito ang landas ng mga seeker, at ang pagpili ng buhay ng pakikipaglaban ay nangangahulugang ang kamatayan ay laging malapit. Kahit nasa kalagayang iyon ay tinanong ni Brandon si Noel kung gusto pa rin niyang maging isang seeker, kahit alam na niya ang mga panganib na dala nito. Habang pinipigil ang emosyon ay may determinasyon na sinagot ni Noel ang kanyang lolo at susundan niya ang parehong landas at magiging isang seeker, kahit na ipinagmamalaki ni Brandon si Noel at sinabi niya na ang pagiging seeker ay hindi sapat, dapat siyang maging pinakamalakas. Hiniling ni Brandon kay Noel na mangako na malalampasan niya ito balang araw, at nagsumpa si Noel na magiging pinakamalakas na seeker. Ngumiti si Brandon at ipinakita ang kanyang pagmalaki at sinabing mahal niya si Noel, at sa sandaling iyon, binawian ng buhay si Brandon at sumigaw si Noel sa labis na kalungkutan. 2 taon na ang lumipas mula noon, at makikita natin na tinupad ni Noel ang pangako niyang maging isang seeker. Kasama ang kanyang koponan ay nahaharap sila sa mga halimaw, at si Noel ay eksperto sa pagbibigay ng mga utos kung paano nila pinakamahusay na maipapanalo ang laban. Si Noel ay kabilang sa pinakamahina na support class na tinatawag na talkers, subalit ipinagmamalaki niya ang kanyang trabaho, at matapos talunin ang mga halimaw, sinimulan ng team ni Noel ang pagputol sa mga ito, at ipinaliwanag ni Noel na ang mas mababang uri ng mga vampira ay hindi makagamit ng mahika, ngunit ang kanilang reyna ay mabilis na makapagparami na lumikha ng walang katapusang mga spawns, at bawat isa ay malakas na sapat upang mapunit ang isang baka. Habang gumawa ng stratehiya ay biglang umatake ang isang vampira kay Noel, ngunit nailigtas siya ni Tanya sa tamang oras. Pinag-isipan ng koponan ang pag-target ng direkta sa reyna upang itigil ang mga spawns, kaso tinutulan ito ni Noel. Ipinaliwanag niya na ang kanilang C-rank team ay dapat mag-focus muna sa mga spawns para sa mas mataas na tsansa ng tagumpay. Alam ng team kung gaano kahalaga si Noel sa kanilang tagumpay, at kinikilala na bilang buffer ng grupo na may kapangyarihan siyang magbigay ng mga utos. Kahit na C-rank lang sila, kaya't nilang harapin ang B-rank mission na ito dahil sa direksyon at kakayahan ni Noel. Naisip ni Noel ng tahimik ang kanyang papel bilang isang talker, at ang pagiging talker ay nangangahulugang siya ay dalubhasa sa support, gamit ang kanyang buff words upang palakasin ang kakayahan sa pakikipaglaban ng kanyang mga kasamahan. Gayunpaman ay mahina ang sarili niyang lakas sa pakikipaglaban, kaya't umaasa siya ng husto sa kanyang mga kasama sa labanan. Dahil dito ay madalas na pinag-uusapan ang mga talker bilang pinakamahinang class, biglang lumabas ang reyna at naglabas ng makamandag na gas na mabilis na kumalat na nagdulot ng kaguluhan. Agad na napagtanto ni Lloyd at Walter na kailangan nilang iligtas si Noel, at dahil alam nilang walang kapangyarihan sila nang wala ang kanyang buffs. Sumunod si Tanya habang nagmamadali silang iligtas siya, ngunit sa gitna ng kaguluhan ay tinamaan si Tanya ng halimaw. Nang mawala ang buffs ni Noel ay nahihirapan sina Lloyd at Walter na lumaban, at alam nilang hindi sila mananalo nang wala si Noel.
Nagmakaawa ang koponan kay Noel na bigyan sila ng mga utos at pinapaalala sa kanya na siya ang talker. Tumaas ang galit sa loob ni Noel at sinabi niyang huwag siyang maliitin at hinugot niya ang kanyang sandata at naghanda na ipakita sa kanyang koponan kung paano lumaban ang isang talker. Ginamit ni Noel ang kanyang kakayahan bilang talker na tinatawag na tactician. Sa pagbibigay ng mga utos sa kanyang grupo ay tataas ng 25% ang kakayahan ng mga miyembro. Sinabihan ni Noel ang kanyang mga kasama na umiwas sa isang atake at ginamit niya ang kanyang battle voice, na nagpapabilis ng pag-recover ng stamina at mana ng kanyang grupo. Inutusan niya si Tanya na mag-cast ng barrier sa dalawang mandirigma, pinapaatake sila para sirain ang halimaw ngunit lumalala ang sitwasyon nang mapansin nila ang mas marami pang mga halimaw sa paligid. Nagsimula ng magpanik si Tanya kaya ginamit ni Noel ang kanyang pure support skill upang mapakalma ang kanyang mental state. Nagset si Noel ng timer para sa 74 na segundo at idineklara niyang siya ang bahala sa maliliit na kalaban upang makapag-focus ang iba sa pangunahing katawan ng halimaw. Patuloy niyang binibigyan ng utos ang kanyang mga kasama sa bawat galaw na kanilang gagawin, at sinabi sa kanila na ihanda na ang kanilang pinakamalakas na atake. Pinatulog ni Noel ang lahat ng maliliit na halimaw at inihanda ang kanyang magic gun at ang tanging anti-beast weapon na maaari niyang asahan bilang isang talker. Pinaputok niya ng yelo ang mga demonyo upang e-freeze sila, ngunit may isang nakatakas. May natitira pang isang bala kay Noel at may 43 segundo na lamang sa kanyang timer at doon ay natukoy ni Noel na maaabot siya ng halimaw sa loob ng 23 segundo, kaya ayon sa kanyang mga estimate ay sapat lang ang oras upang sabihan ang kanyang mga kasama na umatake sa pangunahing katawan. Naiparating niya ang mensahe bago pa man umatake ang halimaw at pinakawalan ng kanyang mga kasama na tinawag niyang brain dead at ang kanilang pinakamalakas na atake. Namangha si Tanya na nagawa nilang manalo kaso natakot siya nang makitang tinamaan si Noel. Subalit hindi ito totoo at eksakto ang timing ni Noel na iwasan niya ng sapat ang atake, kasama sa kanyang estimate na mawawala ang kakayahang gumalaw ng mga spawns kapag natalo ang Reyna. Nagtapos ang laban eksakto sa loob ng 74 na segundo na tulad ng inaasahan ni Noel. Namangha ang kanyang mga kasama kaso tinukso siya sa pagiging sobrang tiwala sa kanyang wrist timing. Sa mga sandaling iyon ay bumalik sa isip ni Noel ang alaala ng kanyang lolo noong siya ay bata pa at nalungkot siya noon dahil gusto niyang maging isang mandirigma tulad ng kanyang lolo, imbes na isang talker. Pinapaginhawa siya ng kanyang lolo at ipinangako na sisikat ang kanyang talento at tutulungan siyang maging pinakamalakas na seeker at bumalik sa kasalukuyan. Tahimik na pinatibay ni Noel sa sarili ang kanyang layunin na malalampasan ang kanyang lolo na kahit pa isang talker, ang papel na itinuturing ng karamihan bilang pinakamahina. Ipinaliwanag ni Noel kung paano ang kabisera ng Vant Empire ay umuunlad gamit ang magic at teknolohiya na nagmula sa pananaliksik sa mga halimaw. Ang lungsod ay umaasa sa mga seeker upang protektahan ito mula sa abyss, at sila ay hinahangaan bilang mga bayani. Habang nag-e-enjoy sa pagkain ang team ay naalala ni Noel kung paano sa edad na 15, nagsimula siyang maghanap ng mga kasamahan sa RR dahil alam niyang bilang isang talker ay hindi siya kayang lumaban mag-isa. Si Walter na ipinagmamalaki ang kanilang $5,000 na gantimpala ay nagsalita tungkol sa kanilang progreso, habang sina Tanya at Lloyd ay nag-usap tungkol sa pagsulong sa mas mataas na layunin. Si Noel naman ay tahimik na iniisip na makabubuti kung mayroon silang isang scout, ngunit sa ngayon ay nakatuon siya sa pagkuha ng karanasan kasama ang kasalukuyan niyang team. Nagbago ang usapan ng tanungin ni Walter si Noel kung nairita ba siya tungkol sa gantimpala at lasing si Walter kaya't tinukso niya si Noel sa pagiging masyadong seryoso tungkol sa pera, sinasabing ang isang seeker ay dapat may bukas na puso. Ang mga sinabi ni Walter tungkol sa pera ay nagbalik ng alaala kay Noel at naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo noon. Ipinaliwanag ng kanyang lolo na ang mga seeker ay kailangang bigyang pansin ang pera, upang makabili ng pinakamahusay na kagamitan at supply para sa kaligtasan. Ang tawaging gahaman o masama ay tanda ng tagumpay at hindi kahihiyan bilang overdeath at itinuro ng kanyang lolo kay Noel na huwag hayaang hamakin siya ng iba. Kahit ano pa ang kanilang opinyon at bumalik sa kasalukuyan ay pinanindigan ni Noel na hindi siya nagagalit pero patuloy na pinagsabihan siya ni Walter. Humantong ito sa isang sagutan na kung saan tinutuligsa ni Noel ang pag-asa ni Walter sa kanyang edad bilang batayan ng kapangyarihan. Para kay Noel ang kakayahan ang pinakamahalaga para sa isang seeker kaya't tinutokso niya si Walter sa paggamit ng edad upang pilitin ang iba na sumang-ayon sa kanya.
Dahil sa galit ay inakusahan ni Walter si Noel na pinapanatili ang sarili niyang kaligtasan habang ang iba ay nasa panganib. Ipinapaalala ni Walter na inaalay niya ang kanyang buhay bilang tank para sa iba kaso patuloy na tinukso siya ni Noel, lalong uminit ang kanilang argumento nang sabihin ni Walter na tatapusin niya ang buhay ni Noel at tinanggap ni Noel ang hamon. Biglang nagsalita si Lloyd upang patigilan sila at pinaalalahanan silang lahat na magkakasama silang mga kasamahan. Iminungkahi ni Noel na hatiin na lang nila ang kanilang gantimpala at tapusin ang tensyon sa pagitan nila bilang isang tagumpay ng grupo at matapos ang misyon, ang bawat isa sa kanila ay natira na lang ng $2,500 matapos bayaran ang clan master. Nadismaya si Tanya sa maliit na halaga ng kanilang natanggap at pakiramdam niya ay hindi ito sapat para sa kanilang pagsusumikap. Ipinaliwanag ni Lloyd na bagamat mahirap ang misyon ay bihira rin ang ganitong mga pagkakataon at kikita pa sila ng mas malaki sa mga susunod na trabaho. Ngunit itinuro ni Noel na hindi tulad ng mga opisyal na clan ay hindi sila direktang tumatanggap ng mga misyon mula sa gobyerno, na siyang nagpapalimit sa kanilang mga pagkakataon at kita at binanggit niya kung gaano kahirap para sa mga independent seekers tulad nila na makakuha ng mga bihirang misyon, lalo na kung wala sila sa isang clan. Ina-update ni Lloyd ang grupo tungkol sa kanilang kabuoang ipon na umabot sa mahigit $100,000 at walang alinlangan. Iminungkahi ni Noel na gamitin ang pera upang itatag ang sarili nilang clan at nagbabala si Lloyd kay Noel na ang pagsisimula ng clan ay nangangailangan ng pagbabayad sa gobyerno ng $200,000, mas malaki kaysa sa pera na mayroon sila ngayon. Tumugon si Noel nang may kumpiyansa at sinabing handa siyang punan ang kulang na $80,000 mula sa sarili niyang ipon. Malinaw ang kanyang determinasyon at naniniwala siya na ang pagtatatag ng clan ay magpapalaya sa kanila, mula sa pagkuha ng mga pangalawa na trabaho at magbibigay sa kanila ng tunay na paglago. Kahit na nagbabala si Lloyd tungkol sa mataas na gastos sa pagrente ng base of operations sa kabisera ay di natitinag si Noel, ipinaliwanag na may alam na siyang murang lugar na nagpahayag ng duda si Lloyd tungkol sa kanilang kakayahan na pamahalaan ang isang clan. Itinuro niya na sila ay bata pa at isang C-rank team na walang gaanong karanasan. Sa tingin niya ay hindi pa sila handa para sa ganitong responsibilidad at hinamon ni Noel ang ganitong pag-iisip at tinanong si Lloyd kung kailan eksaktong magiging handa sila. Ipinaglaban ni Noel na kung hindi sila kikilos ngayon ay mananatili silang stop bilang C-rank seekers magpakailanman. Iginiit niya na ang karanasan ay makakamtan mula sa pagpapatakbo ng clan na hindi mula sa paghihintay hanggang sa palagay nila ay handa na sila. Patuloy na nagpahayag ng alalahanin si Lloyd at sinabing wala silang tiwala sa gobyerno kaya't hindi sila makakakuha ng mga trabahong may mataas na bayad na kailangan nila upang magtagumpay. Kontra dito si Noel at ipinaliwanag niya na ang kanilang kabataan na kaakit-akit at lakas ay mga asset na pinapahalagahan ng gobyerno. Gusto ng gobyerno ng mas maraming seekers at madalas na itinuturing ang matagumpay na seeker bilang isang idolo at bayani. Naniniwala si Noel na ang kanilang hitsura at kakayahan ay makakatulong sa kanilang tagumpay at binanggit pa niya na ang pagpirma ng mga kontrata sa mga kumpanya ay maaaring magdala ng sponsorships at karagdagang kita. Si Walter nagulat pa rin sa pag-uusap ay hindi makapaniwala na ang pagiging maganda o gwapo ay makakatulong sa kanila na makakuha ng mas magandang pagtrato mula sa gobyerno. Pero nananatiling kumpiyansa si Noel na sinabi pa niya kay Walter na sa kabila ng kanyang mga kapintasan ay may hitsura rin siya na maaaring makatulong sa imahe ng kanilang clan. Si Walter na noong una ay may pag-alinlangan at kalaunan ay napaniwala ni Noel. Dahil sawa na siya sa mga pangalawang misyon ay sumang-ayon siya sa ideya ng pagtatayo ng isang clan at sinabing kaakit-akit ang status, kasikatan at pera. Nagbiro pa siya ng bastos tungkol sa paggamit ng kanyang bagong status para makaakit ng mga babae. Kaya't pinagalitan siya ni Tanya. Sa pagsang-ayon ni Walter, tumingin si Noel kay Lloyd upang hingin ang kanyang opinyon bilang leader. Laking gulat ng lahat ng ipahayag ni Noel na kung hindi sila sang-ayon na bumuo ng clan, handa siyang umalis sa grupo at kunin ang bahagi niya sa kanilang ipon. Ipinapaalala niya sa kanila na may pangarap siya na maging pinakamalakas na seeker na malalampasan pa ang kanyang lolo. Ang maalamat na overdeath at doon ay naantig si Lloyd sa matinding determinasyon ni Noel at naunawaan niyang hindi ito isang bagay na kayang isuko ni Noel. Matapos pag-isipan ay sumang-ayon si Lloyd at ang rason niya ay kailangan din naman nilang gumawa ng ganitong desisyon, mas maaga o mas huli at si Tanya na hindi pa rin makapaniwala ay tinanong si Lloyd tungkol sa kanyang desisyon. Ngunit tiniyak ni Lloyd sa kanya na ito ang landas na talagang tinatahak nila.
inirekomenda ni Lloyd na ipagpatuloy na lang nila ang pag-uusap tungkol sa mga detalye pagkatapos nilang makapagpahinga at makarecover mula sa mahabang araw at sa alkohol. Sumang-ayon ang grupo na magkikita muli makalipas ang 2 araw upang pinal na talakayin ang kanilang mga plano. Habang umaalis ang lahat ay pinigilan ni Tanya si Noel ngunit sa huli ay paalam lang ang nasabi niya at kinabukasan, biglang sinugod ni Walter si Noel at sinabing sina Lloyd at Tanya ay nagtaksil sa kanila na ikinagulat tungkol sa kanilang gagawin. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.